Hello, hi, good morning po. Yan, September na. Ibig sabihin po, bare months na. Papalapit na ang Pasko. Kikita na naman ang hit song na pamasko ni Jose Marichan. Okay, binabati ko kayo ng maligayang Pasko. Parating na. Ito po si Pastor Sunny, ang inyong devotional leader for today. Dito lang sa Si Jesus ang Kasama. Salamat sa iyo, aking Panginoong Jesus. Ako'y inibig mo at inangking lubos. Ang tanging alay ko sa iyo, Panginoon, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Di makaya ng makapagkaloob, mamahaling hiyas ni gintong nilukog. Ang tanging dalangin, O Diyos, ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Di ko akalain ako ay bibigyang pansin. Ang taong tulad ko di dapat mahalin. Ang tanging alay ko sa iyo, Panginoon, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Di makaya ng kapagkaloob, mamahaling hiyas ni gintong nilukog. Ang aking dalangin, O Diyos, ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Aking hinihintay ang iyong pagbabalik, Jesus. Ang makapiling ka, kagalakang lubos. Ang tanging alay ko sa iyo, Panginoon, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Di makaya na makapagkaloob, mamahaling
hiyas ni gintong nilukop ang aking dalangin. O Diyos ay tanggapin ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang Jesus, wala nang iba pa akong hinihiling. Ito lamang Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Praise God. Hallelujah. Salamat po sa magandang awit para sa Panginoon. Tayo ay manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, buong puso akong nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong dakilang pangalan, sa buhay, kalakasan na aking tinataglay. Sa kabila ng magulong mundo, Panginoon, nariyan ka, sumusubaybay ka sa iyong mga anak, O Panginoon. Patnubayan niyo sila, ingatan niyo sila sa kanilang buhay, O Panginoon. At tawa sa devotion ito ay magbigay ng kaaliwan, magbigay ng inspirasyon sa bawat isa sa amin, sa aming buhay. In Jesus' name we pray, Amen. So, our topic today is the concept of community with hope. God is good all the time, and all the time, God is good. Define po natin ang community. It is a group of people living in the same place for having a particular characteristic in common. Community in biblical sense encompasses our fellowship in the Christ, with Christ, and with fellow believers. Our text today from the Acts chapter 2, verse 42 to 47. Ganito po ang sinasabi. Inilaan nila ang kanilang sarili upang matuto sa turo ng mga apostol, magsasama-sama bilang magkakapatid, at magsasalo-salo sa pagkain ng tinapay at manalangin. Ang pamumuhay ng mga sumasampalataya. Dahil sa maraming himala at kababalaghang ginawa sa magitan ng mga apostol sa Jerusalem, naghari ang lahat ng takot. Nagsama-sama ang lahat ng sumasampalataya at ang kanilang mga ari-arian ay itinuring na para sa lahat. Pinagbilin lang kanilang mga ari-arian at ang napagbilhan ay pinamahagi sa bawat isa ayon sa kanyang pangangailangan. Araw-araw sila'y nagkakatipon sa templo, nagpipira-piraso ng tinapay sa kanilang mga tahanan na masaya at may malinis na kalooban. Nagpupuri sila sa Diyos. Kinalulugdan sila ng lahat ng tao. Sa bawat araw, idinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga inililigtas. The importance of community. Ang komunidad ay mahalaga para sa kaligtasan at paglago ng tao. Nagbibigay ito ng pakiramdam ng pagiging kabilang, seguridad, at pagkakakilanlan. Sa kontekstong Kristiyano, ang komunidad ay kung saan ang mga mananampalataya ay maaring lumago sa pamagitan ng pananampalataya, maglingkod sa iba, at lumalhati sa Diyos. Sa Hebreo 10:24-25. So community, the basic meaning of the Greek ecclesia is assembly or gathering. In ordinary Greek, it most often refers to the citizens of city gathering to decide political issues and less frequently to an assembly of the devotees of God. The church is one of the small communities within the bigger community, which is the society. Gathering works as close
in the every usage in the New Testament. And it is much better than the traditional church because the modern meaning of the church does not align with the ancient Greek. Church is an ecclesial word, while gathering is neutral. Ecclesia is not a religious word. Ang simbahan ay isa sa mga maliliit na pamayanan sa loob ng mas malaking komunidad na kung saan ay ang lipunan. Ang pagtitipon ay gumagawa ng bilang isa nagsisilbing liwanag sa bawat paggamit sa bagong tipan at mas mahusay kaysa tradisyonal na simbahan dahil ang modernong kahulugan ng simbahan ay hindi naayon sa sinaunang Grego. Ang simbahan ay isang eklesya, pamayanan ng mga mananampalataya habang nagtitipon na neutral. Ang iglesia o eklesya ay hindi isang reliyosong salita noong una, bagkus ginamit ito upang lalong mapatatag ang iglesia. Ginamit siya sa church. As a church, bringing good news to world to emphasize on hope on every nation or communities. So, why is Christian fellowship so important? Fellowship is an important part of our faith. Coming together to support one another in experience that allows to learn the strength and sure exactly what is God. Ang fellowship ay nagbibigay sa atin ng larawan ng Diyos. Sa bawat isa sa atin, sama-samang nagpapakita ng lahat ng biyaya sa mundo. Walang taong perpekto. Lahat tayo ay nagkakasala. Ngunit bawat isa sa atin ay may layunin dito sa mundo upang ipakita ang mga aspeto ng Diyos sa mga nakapaligid sa atin. Bawat isa sa atin ay binibigyan ng tiyak ng mga espiritual na kaloob. Kapag tayo ay nagsama-sama sa pakikipagkapwa, ito ay tulad natin sa kabuuan na nagpapakita ng Diyos. Isipin mo na parang cake. Kailangan mo ang harina, asukal, itlog, mantika, at higit para sa makagawa ng isang cake. Ang mga itlog ay hindi kailanman magiging harina. Wala sa kanila ang gumagawa ng cake na mag-isa. Gayunpaman, ang lahat ng mga sangkap ay gumagawa ng isang masarap na cake. Nakagagawa ng isang masarap na cake. Para ito may handa. Ito ay tulad niyon ng pakikiisa. Lahat tayo ay sama-samang nagpapakita ng kalwalatian sa Diyos. Brothers and sisters in Christ, sa Romans 12, verse 4 to 6, ganito ang sinasabi. Sapagkat kung paano ang bawat isa sa atin ay may isang katawan na may maraming sangkap, at ang mga sangkap na ito ay hindi lahat ay may isang gawain. Gayon din naman kay Kristo, tayo bagamat marami ay nabubuo ng iisang katawan. At ang bawat sangkap ay kabilang sa lahat ng mga tao. Ang iba ay may iba't ibang kaloob ayon sa biyayang ibinigay sa bawat isa sa atin. Nawa ay napagpala tayo sa munting devotion na ito ngayong umaga, mga kapatid. Siya nga pala, shout out sa lahat na nagdaraos ng birthday at wedding anniversary. This Friday, Saturday, and Sunday, pagpalain kayo ng pong may kapal at pahabain ang inyong buhay. Tayo po ay sumandaling manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami ay lumalapit sa iyo, nagpupuri at nagpapasalamat sa munting devotion ito. Nawa ang community ay isang pag-asa sa bawat tao, Lord. Ang iglesia o eklesya na tinatawag ay nagbibigay ng pag-asa sa bawat isa. Nawa, Lord, ay napagtanto ng mga nanonood, nakikinig ng buhay ay kasiya-siya kung tayo ay kaugnay
sa ating Panginoong Hesus. Nawa, O Lord, ay maging matatag kami, matibay sa bawat problema at suliranin na aming kakaharapin sa mundong ito. That we will overcome all the trials, tribulation in our lives. Kaya brothers and sisters, maging matatag, matibay upang merong pag-asa. Sa Diyos ang papuri at pasasalamat. In Jesus' name, Amen. Yan, brothers and sisters, pansamantala po tayong magpapaalam at magbabalik tayo sa susunod na Friday. Kaya laging tumutok at sumubaybay sa Si Jesus ang Kasama. Subscribe and like para mapanood ninyo ang mga bagong videos at pindutin din ang bell button. Ito ang inyong abang lingkod, Pastor Sunny de la Peña, na nagsasabing, Si Jesus ang Kasama, kaya laging masaya. Merry Christmas! Ho, 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 ho.